Sexy ladies want part with us, you know they care with us, them not war with us. You know the club, them want flex with us, to get next with us, them not vex with us. Sexy ladies want part with us, you know they care with us, them not war with us. You know the club, them want flex with us, to get next with us, them not vex with us. Get busy, just shake that booty non-stop when the beat drop, just keep swinging it, get jiggy. Get drunk up, percolate anything you want, we call it hostility, but don't take pity. Want to see you get live on the rhythm of my ride, and my lyrics up provide electricity. Girl, nobody can do you nothing, cause you don't know your destiny. Yo, sexy ladies want power with us. Mga trupa, dito pa rin tayo ngayon sa Cebu. Stranded tayo dito dahil bagyo. Okay lang kasi napakaganda naman ng mga places dito kagaya nito. Sa mga trupa, 2 days na tayo nandito sa Cebu at sana bukas makabiyahe na tayo pabalik ng Manila or makabiyahe tayo ng barko kasi nagtawag tayo or nag-call tayo sa pier, same pa din, walang biyahe. So yan, mag-stay muna tayo dito at enjoyin muna natin dito mga trupa. Napaka-hospitable po ng mga tao dito sa Cebu at maraming salamat po sa nagpatuloy sa akin dito, sa nagbigay ng matutulugan ko at hindi lang po yun, pinakain pa po nila ako. Shoutout po sa aking builder at kay Boss Jerome at tinanggap nyo po ako dito sa inyo na mag-stay. Maraming salamat po. Let's go. Alright mga tropa, nagbababa tayo ng mga units. So wala palang stand yung ating camera. Hindi natin may papatong. Japan 17 bito na captain seat, tapos meron siyang default or meron na siyang nakalagay na backing sensor from Japan. So check natin to mga trupa. Kailangan ng support ng mga trupa para di umusod kasi 2 unit to eh. Ang ganda nito pag nabuo po. Magandang pagkapili design. Galing. Ano to? All power. All power, copy. Then 4x4. 4x4 turbo. 4x4 turbo. Then dual DBTI. Ay, tukod dito sa gas. Ito pala yung pinost niya na sold to Jacob. Oo. Pero naman Yung pula na lang yung yung katulad sa kanina ba? Yung back door. Backhold na nung opo. yung glass. Ang glass na. 64B yung nasa unahan. Tapos ito yung special unit. Yung ganda. Ganda. Sariwa. Ganda ng gauge. Ay, opo. Wow. Ganda. Wow. Parang bios. Ganda. Uy. One click start. Ganda. Ano yung bangil? Ano yun? May tagat nila sir? Sige. Subukan mong mag-drive na ganito. Na left-handed po, no? Inigaw. Galing.
natin mga tropa. See you Luzon. Alright mga tropa, late na yung pagpunta natin dito, no? 8 PM na. So ito yung mga unit ni Sir J Style. Ito yung nakaka-high ace concept na 64. So check natin kung 64 ba nga ito. 64. Parang sa Japan lang po, no? So ito yung mamahaling taillights mga trupa. Ganda. Ito yung 64B na naka-high ace concept semi-wagon. Ito yung D17V na naka-high ace din also. At ito yung baby ni Sir Jerome. Yung kanyang 64W na naka-set up. So medyo madilim lang mga trupa. So ito yan. Ito talaga ng ng pearl white. Parang nasa Japan. So ito yung CKD natin mga trupa na hindi pa nako-convert lang. So left hand drive pa lang siya. So yan ang mag wheels. So ito yung Hustler. And ito yung dual cab na 64V. Ganda rin. Ang pogi mga trupa. Hustler. At ito yung classic, no? Ganda mga tropa. Ito yung mga ito yung nakita nyo sa pinost natin. Ito pala yung tsura ng Hustler. Maluwag din pala yung Hustler mga tropa. So yung makina niya nandito. So K6A din to mga tropa. So iba lang, nandito lang yung makina niya. Wala dun sa sa ilalim ng upuan. So yun lang mga tropa. Maraming salamat sa pagsubaybay. And mag-iingat ang lahat. And God bless us all. From Cebu, let's go. Shoutout sa iyo, Carl Alvarez. Sana mas maraming blessings ang dumating sa buhay mo at sa pamilya mo para mas marami ka pang blessings na ma-share sa iba. And sana wag kang tamarin na maging masipag para tuloy-tuloy lang tayo sa ginagawa natin. Ingat ka palagi. And ayan, sana dumami yung mga followers and subscribers mo. Alright, Mayor TV, let's go. What's up mga trupa? Kamusta kayong lahat? At meron tayong aabangan na vlog namin ni Mayor TV. So shoutout po kay Mayor TV. At nandito po tayo ngayon sa Naga City sa Cebu. So dito kami nagkita ni Mayor. So parehas kaming taga Luzon. Dito pa pala kami magkikita. Shoutout sa inyo mga trupa. Maraming salamat sa pagsuporta nyo sa mga munting mga maliliit na video natin. Thank you at mag-follow kayo kaya subscribe kayo sa YouTube ni Trupa para lumawak pa tayo. At maraming salamat po Mayor TV sa opportunity na ma-interview nyo kasama yung team mo. Maraming salamat. Shoutout sa iyo Didi, kay Kuya Bogi at sa team J Style at syempre JR Auto Trading or JR Auto Concept mga trupa, yung ating builder. So shoutout, let's go. Okay mga trupa, update lang. Nandito pa rin tayo ngayon sa Cebu. Nandito tayo ngayon sa Bogo Port. Actually kagabi pa tayo nandito and maaga tayong pumila kasi sobrang daming stranded dito sa Pantalan. So dito na tayo sa loob
At doon sa labas, napakadami pang kumukuha ng tickets. Time check tayo, it's already 2:14 PM in the afternoon na. And nag-start mag-open yung window ng mga 9. So pumila na tayo agad at natapos tayo 11 na bago natin na kompleto lahat, from dun sa ticket, sa timbangan, sa mga clearance pa, and sa Coast Guard. And nandito na tayo ngayon. So waiting na lang tayo sa loading mga trupa. So may mga nakapasok na doon, yung inuuna nila yung mga truck. Ayan, ito pa yata. And siguro baka next na tayo. So nagkakape tayo dito mga trupa. May tinapay tayo dyan. Kumain na rin naman tayo. At update ko lang din kayo sa panahon ngayon na medyo mahangin pa din, pero hindi na umuulan. Kagabi medyo malakas yung hangin at ulan, at pumutok pa po pala yung Mount Canlaon. So yung mga ashfall umabot hanggang dito sa Cebu, lalong lalo na dun sa part ng Toledo, San Hortalisay, San Fernando. Ayan, kaya medyo nag-cancel yung mga pasok dun. So yung mga tropa, 3 days na tayo nandito sa Cebu. Mga 3 days na natin to, at ngayon pa lang tayo makakasakay. So ito yung unit natin, itong Day64B at manual mga tropa, naka-stick. So ito siya, manual tayo dito mga tropa. At masabi ko lang sa manual is matipid sa konsumo. At maganda manakbo mga tropa. Yung typically na manual mode, napakaganda rin niyang umarangkada, no? Maganda rin yung pag-ahon niya sa mga matataas. So first time lang din natin na magdala ng manual transmission sa Luzon. So ito is order ng ating customer. Usual natin ang mga setup is yung VIP ceiling, no? Yung kanyang seat upholstery is uniform color sa kanyang VIP ceiling. Nandyan pa rin yung ating full mattings at yung ating 7-inch infotainment system with reverse camera. At nandito yung ating dashcam. At yun, usual na two-tone color to mga trupa. Black, red combination. So yan, makikita nyo dito na napakadumi ng ating unit dahil sa sama ng panahon kahapon. At mukhang papapasukin na tayo sa loob. At update ko na lang kayo later mga trupa. Bigyan ko kayo ng ng review nito. Let's go. Mga trupa, update lang. Medyo malakas yung alon. Bali 8 hours pala yung biyahe papuntang Bogo Port papuntang Mintak mga tropa. Tapos travel tayo doon sa Mintak ng papuntang Masbate. Bali mga tropa, medyo malakas yung hangin kanina at yung alon ngayon. Buti ka mo medyo tumigil na yung ulan, ambon-ambon na lang. So check lang tayo ng unit natin kasi maalog kanina, nandun tayo sa taas sa kantina, makain tayo dun So check lang tayo ng unit natin kasi kanina malakas yung alog mga tropa, kahit hanggang ngayon. Check lang natin yung unit. So tingnan nyo mga tropa, grabing dumi, sobra. Ayan mga tropa, ang kapal. Kuha kasi ng to mga tropa, sobrang lakas ng ulan talaga kahapon. So safe naman to mga tropa kasi nakatali ito. Naka handbrake din tayo, tapos naka first gear tayo para at least may support mga tropa in case man, no? So yan, may mga kalang naman to. So malaki naman yung allowance natin dito in case na yumugyog. So yan, in-update ko lang din kayo mga tropa. Kasi kanina takot ako malakas yung alon umaalog-alog. So ayan, okay lang naman si tropa dito.
Papahinga muna tayo mga tropa. Time check tayo It's already 7:30 PM. So makakarating daw tayo doon around 2 AM. Yan mga tropa. Maraming salamat sa pagsubaybay. Let's go. Mga tropa, dito na tayo ngayon sa Pio Duran. Hindi na ako nakapag-video kanina mga tropa. Grabe, sobrang daming mga na-stranded. Tingnan nyo, pinagkasya na lang kami dito mga tropa. Saka yung isang shipping line, hindi sila bumiyahe. Kaya yung available lang dito, limited lang talaga yung mga barko na bumiyahe mga tropa. Grabe, siksikan talaga kami. Dito na nga ako sa pinakagilid mga tropa. Yan, pababa na tayo sa Pio Duran. At yan, titingnan natin mga tropa kung kamusta ba yung mga tropa natin na babiyahe din papunta dito sa Luzon. Kasi grabe ang hirap ng biyahe ngayon. Talagang ubusan ng ng shipping line, tapos napakadaming tao mga tropa. After neto, makalabas tayo, magkakain muna tayo, magme-merienda or magkakape mga tropa. What's up mga tropa? Nandito na tayo sa Luzon. Let's go. Makakape tayo mga tropa. Haka tinapay. Usap ko na nga pala yung family ko kasi namimiss na nila ako Hi ka sa vlog ko. Hi ka nanay sa vlog ko. Hi. Ayan yung misis ko, maganda 'di ba mga tropa? Balik. So yun mga tropa, kape muna tayo at merienda. Time check, it's already 5:40 PM in the afternoon. Ay magagabi na pala. So masaya tayo dahil hindi tayo napabilang sa mga na-stranded pa doon sa Masbate kasi wala pong bumiyahe masyado na shipping line kanina. Napaswerte tayo dahil maaga po tayo kanina na nandoon. Actually gabi pa lang nandoon na tayo. So umaga pa lang nakapila na tayo. So ayan mga tropa, nandito na tayo sa Luzon. Let's go! Update ko na lang kayo mga tropa sa magiging biyahe natin. So pang-apat na araw na natin to kasi 3 araw tayong nasa Cebu. At pang-apat na araw na natin to mga tropa. So bukas 5 days na natin. Usually 3 araw lang tayo nawawala So kaya na-miss ko yung pamilya ko mga tropa. Update ko na lang kayo mamaya. Kape lang ako. And ayun mga tropa, update lang. Dito na tayo ngayon sa North Luzon Expressway Toll Plaza sa Balintawak. So hindi na tayo nakapag-video pagbaba natin ng Pio Duran. Dire-diretso yung biyahe natin ng mga tropa. Tapos nagpahinga tayo around Ragay na. So bali ang nangyari mga tropa, pagdating natin ng Ragay, nagpahinga tayo doon ng hanggang umaga, and then nung mga bandang 8:30 bumiyahe na ulit tayo. So time check, it's already 6:11 PM. So nagpahinga naman tayo kasi kumain tayo ng breakfast tapos tanghalian. Tapos dire-diretso na yung biyahe natin mga tropa. At ang review ko lang dito sa ating daladalang 64B na manual transmission is napakatipid ng konsumo ng gasolina talaga comparing sa kanyang kapatid na automatic transmission. So medyo malaki ang diferensya mga tropa kasi ilang beses tayo nagdadala at ilang beses tayo nagko-compute ng gas consumption ng mga unit natin. Ito talaga is matipid talaga siya. The best mga tropa. Siguro 15% yung matitipid mo sa manual transmission. So feeling ko nga parang ako naka DA17V sa konsumo ng gasolina. So tapos dual sensor pa to mga tropa, kaya talagang maganda yung takbo, napaka-efficient niya at napakalamig ng AC mga tropa. Kanina tirik yung araw sa may bandang part ng Lucena. Nag AC test tayo, lamig, lumalaban yung lamig niya mga tropa. Hindi naman sa nag-iisa lang ako. Na-test ko naman na to kahit sa unit ko, kahit yung tirik yung araw talaga. Talagang AC system ng mga unit natin is talagang magaganda sila mga tropa. At sa naman sa braking power ng mga unit natin, kadalasan naman or talagang pinapalitan naman natin lahat ng mga brake pads and brake shoe.
yung mga unit natin, no? Bago natin tina-travel yan pupunta dito sa Luzon. So wala tayong maging problema dyan, lalong lalo na sa mga gulong, dahil di tayo bumubiyahe ng mga surplus yung mga gulong natin. Lahat po yan is brand new, kasama din yung mugs. And masabi ko lang din sa unit na manual transmission is hindi naman siya ganun na talagang nakakapagod. Nakaka-enjoy nga siya kasi parang nabubuhay yung yung isip mo habang nagda-drive ka, kasi nag-shift ka kapag medyo bumabagal ka, magda-downshift ka, tapos kapag rumirekta ka, mag-shift up ka ulit. So na-exercise yung isip natin mga tropa, lalong-lalo na ako. So yun, ang kagandahan. Saka hindi naman siya nakakapagod kasi malambot yung clutch. Ayos naman i-shift. Maganda yung shifting. Smooth. Tapos, pansin ko lang din sa kanya, hindi ganun kataas yung RPM niya pag tumatakbo ka na ng 80 to 100. Na-compare ko din ito sa unit ko, kasi yung unit ko pag mga 80 to 100 na yung takbo, nasa 4.5 RPM na yung tama niya, no? So ito parang mga 4,000 or 3,800. Hindi ko masyadong kasi parang ang smooth niya, kahit tumatakbo na ako ng 80, 90, 100. Ang gaan pa rin niya parang alam mo hindi nang gigigil yung makina. So yun yung review ko dito mga tropa. So kung gusto niyo rin ng manual transmission, pwede niyo subukan. Kung gusto niyo ng may stick, at kung gusto niyo ng makokontrol niyo yung arangkada, yung torque ng unit nyo, kung gusto nyo i-maximize yung potential power ng unit, to mag-manual po kayo. Pero sa akin convenient din yung automatic lalong lalo na dito sa Metro Manila na sobrang traffic. Convenient talaga. So nakadepende na lang po yan sa inyong preference kung anong gusto nyo, kung gusto nyo matic pa or manual. At nakadepende rin po yan sa kung gusto nyo 64 ba or 17 series. Kayo po yung masusunod kasi kayo yung boss. So yun lang mga tropa, maraming salamat. Dito ko na-end yung video dahil mahaba na yata yung naging ating series dito sa pagkaka-stranded natin sa Cebu. At maraming salamat po sa mga naging client, naging customer namin. At dun po sa mga nag-i-inquire, mag-PM lang po kayo mga tropa kapag di po ako busy, magre-reply ako agad. Ayun lang po, maraming salamat po, and God bless us all. Let's go!